may nagiging. Lagi nga siyang two-way process. At yan nga, lahat ng nakalagay dyan, tapos na natin. Yun lang, paano lang gamitin. So, ano nga ulit? Yung gitnang letra, yung reaction or proseso. So, ano meron sa proseso of oxidation? May nawawalan ng electrons. At sino nga yung nai-involve or nawawalan ng electrons? Yung reducing agent mo. Sa kabila naman, reduction ay proseso na may nag-gain ng electrons. Sino ang involved? Or sino yung tumatanggap ng electrons nga? Yung oxidizing agent. Yun na yun. At yung how to use it part, ang maraming namamali. Isipin ko na nga lang nawawala ng electrons, so tumataas ang charge or oxidation state. Yun yung nalilimutan ng marami. Remember lang, electrons mo negative. Negative. So kung neutral usually ang substance, pag nawawala ng negative, magpa-positive, tama. Tataas ang oxidation state or ang kanyang charge. Siyempre sa kabila, kaya reduction, tumatanggap ng negative. So kung neutral yung substance, cancel yung charge, tatanggap siya ng electrons na negative, diba? Tatanggap siya ng electrons na negative. So, bababa ang charge, bababa ang oxidation state. Yun yung mahirap sa maraming estudyante. Pero again, hindi ka dapat mahirapan. Isipin mo lang, electrons ay negative. Na wala ka negative, tataas charge. Tatanggap ka negative, bababa charge. Ganun lang kasimple. Make mental summaries nga. Okay? Ay susi sa pag-aaral ng maraming bagay. Hindi lang sa part. Sa marami kayo na-aaral, mentally summarize. Nasa study guide lectures yan sa review. At least sa akin, ewan ko sa iba. Hindi lang. Kaso napapopya na nga. So, mga test match sheet, ganyan. Meron rin pala, ibang center. Okay lang naman. Agi yan. Sige, best practices, okay na sa iba. Sa ORChem na lang. Sa ORChem. Ano nga? Ang redox. Ganyan nga ang symbol. Kasi mas madali siya. ORChem biochem. Ano pag-oxidation? Nag-a-add ka nga ng oxygen. At ang reduction, ganun nga ang symbol kasi nag-a-add ka ng hydrogen. And like ko sinasabi, the vice versa is also true. What do I mean? Kung mag-a-add ka ng oxygen, kailangan mo magtanggal ng hydrogen. Okay? Kung mag-a-add ka ng hydrogen, kailangan mo magtanggal ng oxygen. Hindi ka malilito with the two symbols. Kasi kung ano yung symbol, yun yung idadagdag mo. At syempre, yung kabaliktaran, i-remove mo. Diba? Kung ano ang symbol, yun ang idadagdag mo. At yung kabaliktaran, tatanggalin mo. Ganun lang kasimple. Diba? Make mental summaries. Ang susi. So, nandiyan naman lahat. So, tapos na tayo sa redox. Synthesis combination, syempre, ano to? Nagko-combine ka na eh. Ito na lang. Pag synthesis, maliit yung substance, pinalalaki mo. Okay? So, pag inisip mo maigi, madali o mahirap na proseso. Mahirap na proseso. Synthesis niya ay energy requirement. And most of the time, ang mga synthetic reaction sa ORChem ay reduction nga. O de, ayun na naman. Paano ang decomposition? Kung ang synthesis small to large or simple to complex, baliktad ang decomposition. Large to simple. Okay? Or large to small, o meron kang complex na molecule, binibiyak mo into smaller molecules. So, madali gawin. Kasi diba, pag maliit na palalaking mo, natural, mahirap gawin, kailangan ng energy. Ito naman, madali gawin. Malaki, pinaliliit mo, hindi niya kailangan ng energy. Siya ang magre-release ng energy. Energy producing, sige, nilagay ko pa rin, producing. Energy producing, decomposition. Energy requiring, synthesis. At bale, kung maraming baligtaran sa chem, hindi napapansin. Kung ang synthetic reaction ay reduction, malamang ang decomposition ay oxidative. Ganun lang. Okay? Ngayon, ano ang tawag sa biochem nga? Sa synthetic reactions na nangyayari sa living cell? Anabolism. Tapos, ang decomposition, catabolism. Hindi ka nga mamasalit dahil ito, it rhymes with gupit. So, kung may ginugupit ka na, may bine-breakdown ka.
Okay, catabolism. Kung may binibuild up ka naman, anabolism. Okay, may binubuo ka, anabolism. At ano nga ang umbrella term para sa dalawa? What do you mean by an umbrella term? One term siya na pwedeng under yung dalawang yon. Ano nga? Pag pinagsama, cat at ana naman, metabolism. Yun yun. Diba? Metabolism. Ano? Cat anabolism. Sumobra na ng paggamit sa pagiging filosofo. Metabolism. Kasi diba ang tao, usually pag naririnig ang metabolism, ano nga? Ang naisip ka agad, breakdown. Hindi na. Both breakdown and synthesis. Kasi using science to define metabolism, ano sabi ng libro? Sum total of all reactions occurring inside living cells. So walang sinabing breakdown lang. Sum total, suma total ng lahat ng reactions. Okay? So yun. So okay na tayo dyan. Madali na yan. Tapos na tayo. Tapos na rin tayo. So syempre, pag synthetic, gagawa ka ng bond. Gagawa ka ng bond. Pag decomposition, sisira ka ng bond. Natural. Kasi binibreakdown mo nga ang iyong complex reactant. So, reverse nga siya ng combination or synthetic reactions. Ano ulit yung metathesis? Double displacement. Double displacement. So, ano nga ang single displacement? Well, simple lang. Meron kang isang atom na mas reactive sa isang atom, dinidisplace mo yan. Okay? Ano ang mahirap dito na good news, hindi tinatanong sa boards, yung activity series. Okay? Ano yung activity series? Element above, displacement, or displaces element below. Sino nasa pinakaibabaw? Mga alkaline metals na. Most reactive eh. Lithium, potassium, sodium. Tapos barium, calcium, strontium. Tapos magnesium, aluminum, zinc, chromium, iron, cadmium. Sa ilalim doon, hydrogen. Tapos yung mga coinage metals na copper. Okay muna. And then, nasingitan nga pala ng mercury, saka lang ng silver and gold. Again, good news, hindi mo kailangan memorize. Buti na lang. Pero panahon namin, tinatanong yung mga reactions. As if, bibigyan kami ng dalawang reactant, ipe-predict namin kung madi-displace o hindi. Okay? Kasi nga, yung higher metal can displace, or the higher element can displace the element below. So, sa scenario ito, example na, nickel chloride, naglagay ka ng zinc. Si zinc ay nasa ibabaw ni nickel. As you can see, ayun ang zinc, ayun ang nickel. Kaya anong gagawin ng zinc? I-displace niya si nickel. Siya ang papalit sa pwesto. Maecha puwera si nickel. Kaya nga single displacement. Mas reactive yung zinc, pinalitan si nickel. So ito lang. Bukod sa concept na element above replaces the element below, anong napapansin sana? Tingnan natin ulit yung reaction. Si zinc, pinalitan si nickel. So, nasan si zinc? Nasa ibabaw. So, ano charge ng metallic na zinc? 0. Metallic. Ano charge ng nickel? Pag nakakabit kay nickel chloride, positive 2. Ayun ang evidence mo. Kita mo sa gilid. So, ano nangyari kay nickel? Galing sa positive 2, okay, naging metallic nickel. So, from 2 to 0. Ano nangyari sa reaction na yun? Ha? Ano tawag sa reaction? Reduction. Global charge. Ibig sabihin, elements above reduces elements below. Yan ay naka-Morse type pa. Okay? At may nagagawa naman yung element below. Tama ba? Ano nagagawa ng element below? Si nickel nasa ilalim. Anong ginawa niya kay zinc? Si zinc ay 0, ngayon siya na ay na-chloride. Ano na charge ng zinc? Evidence mo yun. So siya naman ay tumaas. Kaya nga ang element below oxidizes naman si element above. Okay? And lastly, sino yung ayaw magpa-replace? Kaya nga ang tawag king of all metals. Si gold nga. Nasa ilalim eh. Hindi siya mapapalitan ni naman. Stable na stable. Okay? So yun.
pinaka-stable, least reactive. Kaya nga ang tawag kay gold, king of all metals. Siya ang hari, siya masusunod. And yes, gold can exist alone, nang walang kasamang anion. Ano nga ang common name ni gold? Sige, ano muna ang elemental symbol, AU? Bakit nga AU? Aura. Aurum, plural, aura. So ano ang common name pa ni gold? Shining gold. Nabanggit ko pala last week. Ngayon, sa inorganic pet at picol, ano gamit ng gold salts? Immunosuppressant. Immunosuppressant. Okay, ang gold salts. Balikan natin later on. Isang classical gamit ng gold salts nga ay autoimmune na sakit. Na ang symptom nga ay butterfly rashes sa mukha. Butterfly shape. Ano yun? Systemic lupus erythematosus. Sana naalala, sa Picol 1 din, discuss natin yung term. Ano nga ang systemic lupus erythematosus? Sarili mong immune system, ina-atake organs. Normal mong organs. And yes, the hallmark feature, butterfly-shaped rashes. Maliliit lang naman sa mukha at sa arms. So, sarili mong immune system, ang dahilan ng sakit. So, gagamit ka na ng something na magsusuppress ng iyong immune system. So, ano nga ang chemical equilibrium? Taliwas sa alam ng marami, no? Ang naiisip natin kadalasan, pag equilibrium, kung ilan ang bilang nito, siya rin ang bilang nun. Hindi nga gano'n. Kasi ano ang system at equilibrium nga? Yung rate or bilis ng forward reaction ay pantay sa bilis ng reverse reaction. Walang sinabing amount. Ano yung naging pantay? Yung rate or bilis. Ibig sabihin, sa system at equilibrium, kunyari, gumamit ka 5 grams nito, gumamit ka 5 grams nito, tapos ang nabuo mong produkto ay 7 grams nito, 3 grams nito. Tapos, anong ina-expect natin sa reaction habang nagpo-progress siya o nagpo-proceed? Di ba dapat dumadami lalo? Tama? Ang produkto. Ano ba sense ng reaction? You are producing product. So, dapat dumadami siya. Ano ang ibig sabihin pag nasa equilibrium state na siya? Tumigil na sa pagdami ang product mo, tumigil na rin sa pagbagsak ang reactant mo. Kasi ganun lagi ang reaction, di ba? Bumabagsak yung dami ng reactant habang dumadami ang produkto mo. Ngayon, pag tumigil na siya, ibig sabihin, forward at reverse ay pantay na. Ibig sabihin, tumigil na ang product formation. Yon ang simplified version ng equilibrium. Okay? Tumigil lang yung reaction. That's it. Dahil pantay ang rate ng forward and reverse reaction. So ano tong law of mass action? It's talking about pa rin bilis or rate. Rate. Ang sabi nga sa law of mass action, no, ang rate ng chemical reaction mo ay directly dependent sa dami ng reactant. Ibig sabihin, kung gusto mong bumilis ang reversible na reaction or gusto mong bumilis ang pagdami nito, damihan mo ang reactant. Okay? Damihan mo ang reactant. Kung madami reactant, mabilis ang product formation. Pero kung mababa ang reactant, mabagal ang product formation. Yun lang ang sinasabi. Okay? Ano yung batas na forever nasa boards na nag-go-govern ng mga systems at equilibrium? Kumbaga, ano lang pag equilibrium, tumigil na product formation. May batas ka nga na nagsasabi na pwede mong galawin ang equilibrium. Ano nga yun? Le Chatelier's principle. Okay? Mamaya, daanan natin. Sa law of mass action naman, ito na. Ang sinasabi nga lang, pag naka-equilibrium na ang iyong reaction, tumigil na product formation. Yung dami ng product mo, i-divide mo lang sa dami ng reactants mo. Yan na nga si equilibrium constant. At ano yung bracket? Concentration. Ano ba usually ang concentration? Molarity, normality na. Kahit wag na muna balikan nyo. Basta ang punto ng bracket, dami ng product.
dami ng reactant. I-divide ko yun, lalabas ang equilibrium constant mo. Idadagdag lang natin, yung balancing coefficient, di ba, nagbabalance ng reaction, no? I-erase mo talaga doon ang iyong product concentration. So, yung balancing coefficient ni P, magiging exponent niya. Yung balancing coefficient ng reactant mo, magiging exponent niya. Kahit wag na yun. Basta ang punto, ang essence, dami ng product, i-divide mo lang sa dami ng reactant. At kung marami ang product mo sa equilibrium point, na tumigil na siya, mabukas mo ulit itong aircon, sorry. Tutulog. Sorry, pamisin talaga. Ano nga? Kung mas marami ang product versus reactant, anong info ang binibigay sa inyo? Ulit, pag equilibrium, tumigil na reaction. Tumigil na reaction. Sabi ko nga, walang kinalaman yung amounts. Ang sinasabi natin, pag tumigil siya, at sa pagtigil, mas marami ang product versus reactant. Ano ang ibig sabihin? Okay, mas marami ang product versus reactant. Ibig sabihin, mataas ang equilibrium constant. At kapag mataas ang equilibrium constant, ano nga ang ibig sabihin? Siya ay magandang reaction. Kasi product favored. Kasi may nangyayari na reaction na baliktad ang ganun. Hindi ba pinangkop yun eh? Yung essence lang ng taas-baba naman. Parang biopart lang. Kapag nangyari, huminto na reaction, ang ending ay mababa ang products na nabuo. At maraming natira. Di ba? Natitira ang reactants pag hindi nagastos eh. Hindi nagastos kasi wala eh, ang baba ng product. So mababa ang product, madami reactant, ano mangyayari sa equilibrium constant mo? Babagsak. Pag mababa ang equilibrium constant, pangit ang reaction kasi nananatiling reactant ang reactant. Ayaw mo doon kasi nga, tinatong reactant, gusto mo silang mag-react. Kung nanatili silang marami, hindi sila naubos. Kung di sila naubos, walang nabuong produkto. Kung wala nabuong produkto, hindi sila nag-react. So, nonsense ang reaction. Diba? Yun lang ang sinasabi. So, yun. Law of task, baba na naman. So, as you can see na, nire-raise lang ng balancing coefficient, okay, yung dami ng reactant. Nire-raise mo rin yung mga products na. Yung mga reactant mo naman, nire-raise mo sa balancing coefficient nila. Pero again, ang central essence na product over reactant na lang siya. So ano ulit? Pag mataas equilibrium constant, product favored. How will you conclude na mataas? Pag mas mataas sa 1. Higher than 1. And anything lower or less than 1, mababa yun. Ang reaction mo, reactant favored naman. Okay? So ano nga ang Le Chatelier? Forever nasa board. Sanay na sanay kayo dyan eh. Anong keyword? Stress. Yung stress. Tama. Yung stress ang trigger word. Talaga. Marinig mo lang yung stress, alam mo agad, Le Chatelier siya. Okay? Eh kaso, tinatanong niya yung application. No? So kailangan natin unawain. Dati hindi tinatanong yung application. So kung meron ka daw system at equilibrium o sistema na tumigil ang pag-react sa isa't isa. Ang sabi, pag nag-apply ka raw ng quote-unquote stress, nag-shift ang equilibrium mo, nag-shift ang equilibrium mo towards a direction to neutralize the stress. Ibig sabihin lang, kung may ginalaw ka sa sistema, pwedeng mangyari, magpo-forward lang siya, hindi na siya mag-backward. Ano ba? Pag may ginalaw ka rin sa sistema, pwedeng magba-backward lang siya, hindi na siya mag-forward. So, mako-control mo siya. Okay? So, ngayon, ano nga ang common, ano ang context ng stress? Change in conditions. Anong conditions nga yan? Concentration, pressure, temperature. Ang relevant sa pharma, isa lang. Kaya siya rin ang laging tinatanong.
As in, ang dating ng tanong, the following can be manipulated to a system in equilibrium, except. So, hahanapin mo yung tatlo, magsisingit siya ng kakaibang term. Okay? Kasi nga tatlo ang pwede mong galawin para magbago ang itsura ng equilibrium mo. Concentration, pressure, temperature. Tapos ang follow-up question niya, sino yung pinakabawa na minamanipulate niya para galawin ang equilibrium? Sagot na nga, concentration lang. Concentration lang. Okay? So, eto lang. Mas simplified version na naman. Ano lang ang sinasabi ng Le Chatelier? Pag may binago ka sa concentration, magbabago direction ng equilibrium mo. So, kung dadamihan ko ang reactant, ano mangyayari kaya? Ano ba sabi ng Le Chatelier? Pag may in-introduce kang stress or change in condition, ano magiging response ng system mo in equilibrium? Ibababa niya yung itinataas mo. Kaya kung dadami, i-neutralize daw niya eh. Inelesen niya yung effect ng change. Diba? So, kung dadamihan mo ang reactant, ano nga mangyayari? Magpo-proceed siya forward. Bakit magpo-proceed forward? Kasi pababagsakin niya yan. Paano ba niya pababagsakin yan? O-obligate niya mag-react yung dalawa, so dadami na ito. Pag dumami to, malelesen nga yung epekto ng pagdami ng reactants. Yun ang essence sa Le Chatelier. Parang hormones, parang endocrine. Pag may tinasan ka, ang gagawin ng system mo, ibababa niya. Okay? So kung gusto mo ng maraming product na, anong gagawin mo? Pwede damihan mo ang reactant. Yun lang ang sinasabi. Okay? Ano pa? Para mas mabuo ang product. O pag huminto ang system mo at equilibrium, paano mo bubuin ulit yung product? Sa analysis mo niyan eh, kung naalala niyo pa. Paano mo papo-forward din ang reversible reaction na naka-equilibrium state na o tumigil na? Una, gumamit ka ng maraming reactant. Pangalawa, tanggalin mo yung produkto. Kasi di ba, pag wala produkto, binaba mo ngayon yung produkto, ma-o-obliga reactants mo na ibalik yung produkto. Kasi nga, kailangan malesen yung effect ng change in condition. So, kagaya sinasabi ko, it's a matter of task ba? Kung gusto mong mabuo ang produkto, damihan mo reactant. Pag tumigil na ang reaction mo, tanggalin mo ang product para mabuo ulit ang product. Yon ang Le Chatelier. Okay? Kung may mababa, patataasin. Kung may mataas, pababagsakin. Kung mataas reactant, pababagsakin. Magra-reactant. Diba? Kung tumigil ang reaction, gusto mong ma-reform yung product ulit, tanggalin mo sa sistema para ma-obliga sila mag-react. Lahat yan ay ina-apply sa usual. Okay? So yun lang, nandun yung explanation. Pag may binago ka sa sistema, yung equilibrium mo, lalabanan yung change. Kaya nga pag may itinaas ka na reactant, ibababa niya reactant by making it react with each other. Pag ang produkto mo ay gusto mo mag-uulit, tanggalin mo yung produkto para padamihin naman niya. Kinaka-counteract na yung change. Yung mataas, matababain, mataba, mataasin. So, applicable na yan sa ionization ng acids and bases. Okay? So, generate ang hydroxide sa tubig, acids nag-generate ng H plus sa tubig. Okay? Ngayon, ano nga yung nasa P part na medyo toxic? Kasi pag kinuha mo nga ang equilibrium constant ng reaction na yan, ano ulit ang equilibrium constant? Ulit-ulit, yung product mo, i-divide mo sa dami ng reactant. So, kung ito ang topic, product na yan. Products nga sila. Ano ang reactant? Ito yung acid. Ayan na. Yan na nga ang equilibrium constant saan? Sa ionization, ions nga yan, di ba? Ionization ng acids. Ka nga kung tawagin, yung physical pharmacy. Ngayon, sa bases naman, pwede rin, siyempre. Kasi meron kang nakikita ang reactant at product na naman. So, base dissociation constant, yung dami ulit ng produkto, dinidivide mo sa dami ng reactant, the base.
At sana naging klaro ito nun. Sabi ko nga, i-apply nyo to sa PPAR. Kaso online na tayo ng Gen. Sabi ko, mas gagamitin yan sa PPAR. Ano nga? Kapag ang substance mo mataas to, automatic, mababa. Anong ini-imply? Ano ulit to? Acid. Ano ulit to? Base. Ibig sabihin, pag ang substance, strong, acid, sigurado pa, weak, base din siya. And the vice versa is true. Kung mababa ang Ka, weak acid. Weak acid. At kung weak acid siya, sure ka, strong base naman siya. Kaya nga to avoid dual definitions and confusion, ano lang ang kinukuha natin sa pharma? Ito lang. Kasi pag nakuha mo to, alam mo na to eh. Okay? So, again, yan ang mahalaga sa module 5 na lagi niyang pinahihirapan. Pag mataas ang Ka, anong ini-imply? Strong ang acid mo, at the same time, weak base na siya. Pag mababa ang Ka, di ba? Weak ang acid mo, strong base naman siya. O di ba? Dahil dito, nakikita mo na ang basicity, hindi mo na kakailanganin si dissociation constant ng base. Kasi makukuha mo rin siya sa Ka. Okay? So, sinamarize ko lang yung nakalagay dyan. Yan. Ito kasi yung nasa paper. Sana magmalito dyan. Bakit? Yan nga ay ano rin. Ito yung ginamit ko, yung mas madali. Sa physical pharmacy books, yung H plus kasi, sinasama mo lang sa tubig. Kasi H plus, isama mo sa tubig, neutral to eh. Dagdagan mo ng H plus, magiging H3, positive na siya. Hydronium ion na, ang ine-explain niya ay, yan din ay acid. So, pantay yun dito. Kung ilan ang makukuha mong ganito sa solution, yun din ang makukuha mong H+. Kasi eto nga, bale, ay tubig din na nilagyan mo lang ng H+. Kaya nga naging H3O. So, equivalent na yun. Okay? And then, yung nasa baba nga, yung sa bases, okay na tayo doon. Huwag nang aralin. So, ito nga yung mas makikita mo sa paper books. Parehas lang yan yung ginawa ko na H plus times A negative over HA. Ano nga ang sabi ko? Parehas yun dito. Ayan na. Sana nag-make sense. Diba, sabi natin, pag strong acid or strong electrolyte, dissociated. Kaya, ito nga yung dissociated species, kung tawagin. Kung madami nga yan, kung madami nga ang H3OA, madami ang HA, no? Ano ibig sabihin? Mababa yung intact acid. Bakit tinawag na intact acid? Kasi hindi naghiwalay. Ito naghiwalay. Ito hindi naghiwalay. Ito naghiwalay na naman. So ano nga ang ini-imply na naman? Madali lang paikot-ikutin kung inuunawa mo nga. Ionize to, naghiwalay. So kung marami yan, mataas ang acid dissociation constant. Kung mataas, strongly dissociated siya. Strong electrolyte siya. Strong acid na siya. At mababa ang basicity. Diba? Kanina, diniscuss natin. Kinonect ko lang sa paper na book. Yan yung in-explain sa paper book. O doon, hindi maganda explanation. O tapos, balik na rin natin ang senaryo. Kung mababa ito, it would suggest, okay, hindi siya masyadong naghihiwalay. Kung hindi siya masyadong naghihiwalay, ito tataas na yung acid na intact. Hindi naghiwalay. So, synonymous na yan. Pag bumaba ito, taas to. Kung gano'n ang senaryo, yung acid, hindi masyado naghiwalay. Weak acid. Hindi naghiwalay eh, mababa yung dissociated species o yung naghiwalay na species. Kaya, automatic, mahina siya base. Yun lang ang sinasabi. Kaya kay Ka ka lang titingin. Kasi pag mataas yan, sure ka, naghiwalay siya. And strong acid, kapag mababa ang Ka, okay, hindi siya naghiwalay. Mas marami to. Kung hindi siya naghiwalay, okay, and then weak acid. Diba?
Ayun. Ano ang relevant parameter pa dyan na dinadala na sa module 1 usapang gamot? pKa. Ano yung P? Ano yung P? Negative log ng Ka bali. So, law of math, sorry, sa mga galit sa math. Kung mataas ang Ka, pag kinunan mo ng negative log, ano lalabas na figure or value? Mababa o mataas? Ano ba negative log? Exponent yan. Eh, negative eh. So, kung mataas, kunan mo ng negative exponent, magiging mababa. Okay, pwede mo na i-connect ang common rule sa P-par at orbit. Ano ulit pag mataas Ka? Ano? Ito na. Strong acid. Strong acid. Sure ka ngayon. Sure ka ngayon. Kung mataas ang Ka, ano mangyayari sa pKa? Kaya ang strong acid, mataas Ka, mababa pKa, laging tinatanong. As in, super, duper, laging tinatanong. Inversely related yung dalawa. Ka mo mataas, asahan mo, pKa mababa. At kung gano'n ang senaryo, automatic, strong acid. So, doon tayo sa kabila. Alam mo na. Kung mababa ang Ka, kunan ko ng negative log yan, tataas ang pKa. At kung mataas ang pKa ko, mababa ang acidity niyan, strong base naman yan. Kaya nga to avoid confusion, wala na ang Kb. Ka at pKa na lang. Pero sa usapang gamot, di ba kay Katsung nababasa nyo? Nilalagay niya yan sa mga, sa structure, ang pKa daw nito, 2.2, mababa yun. Kung mababa pKa, strong acid yun. At bakit nga kailangan? Alam mo, ang strong acid at weak acid. Kasi maraming gamot walang antidote. Pero yung walang antidote. So, syempre, kung strong acid, paano mo gagamotin ang toxicity ng gamot na strongly acidic? Tumamit ka ng base. Kasi wala na antidote I-neutralize mo na lang yung gamot. Okay? Pasikot-sikot ng acids and bases, umaabot yan ng 10 to 20 points sa module 4. Biofarm, Picol, kasama. Acids and base. At marami doon, pKa, Ka. pKa, Ka. So, Ka, acidity na yun. pKa, negative log ng acidity. And again, Ka mo mataas, matic, strong acid. pKa doon, bababa. Ka mo naman na mababa, automatic, weak acid. pKa ngayon, tataas. So, ano ang tubig? Acid o base? Ano ang tubig? Acid o base? Diba? Napaisip ka bigla. Both. Kasi diba pag nag-generate doon, acid, nag-generate doon, base. Ano nga tawag? Pag both? Amphoteric. Most common amphoteric substance na siya. At for simplicity ulit, ito ay acid. Kasi nga pwede siya maging acid and base both. Ayan. Let's say ito ay acidic na tubig. Let's say ito ay basic na tubig. Pag na-react sa isa't isa, syempre acid, proton, donor. Syempre base, proton, acceptor. Diba? Ulit-ulit lang. Cross and join. So, etong H, sasama dito, magiging H3O. Positive. So, pinagsama ko lang ito, kaya nakuha ko yung H3O. Ano matitira na? Hydroxide. Okay? So, kapag nakakita ka ng ganyan, minultiply sa hydroxide, saka dinivide sa dalawang tubig. Ano nga to? Ionization constant of water ka naman, Kw. Okay? So, dahil neutral ang tubig, kayo na mismo nagsabi, tama naman eh. Laging ang pantay. Ang H3O sa OH. Kasi ito ay acid, ito ay base. At ang tatandaan mo lang naman yung constant value.
ang dami ng H plus sa malinis na tubig ay 1 times 10 to the negative 7 moles per liter. Ang dami rin ng OH negative sa malinis na tubig ay same. Kaya neutral ang tubig. So, acid and base, pero pantay yung amount ng H plus at hydroxide niya. Kaya, amphoteric ang tawag. Naglarak siya both acid and base. Bakit ko ito binigyan? Well, pag tinice mo yung dalawa, pwede yung i-cycle ang inyong cellphone. Pag tinig mo, ano nga alalabas? Pag tinice mo yung dalawa, 1 times 10 to the negative 7 times 1 times 10 to the negative 7. Ang lalabas? 1 times 10 to the negative 14. Tapos, kunin mo ang negative logarithm yan. Ano lalabas? 14. Ano nga ang 14? Ulit. Pag tinice mo yung dalawa, again acid yun, base yun. Pag tinice mo yung dalawa, lalabas ko, negative 14. 1 times 10 to the negative 14. Ang pinagawa ko sa dulo, ako, itry mo lang naman tunan ng negative log yan. Kasi pag tinay ko, negative log ng 1 times 10 to the negative 14, ang lalabas, 14. At ano nga ang 14? It's the highest attainable, wala na, libot na ba? pH, diba? Ang pH nga nakasalalay sa tubig ng iyong solution. Okay? And to be very accurate about it, power of hydrogen nga yan. Or negative log nga siya, ito yung laging tinatanong na definition ng pH. Negative log siya ng hydronium ion concentration. Kung ilan ito, yon ang gagawin mo. I-negative log mo. Okay? So, itry mo ngayon una ng negative log ito. Lalabas, 7. Ano nga neutral pH? Patay tayo dyan, ha? Ano sa neutral pH? 7, di ba? Ayun, kaya neutral pH yan. Sana nakikita na. Ang 1 times 10 to the negative 7 na H plus, okay? Sure ka, ang hydroxide mo, ganun din. Di ba nga? Dependent sila sa isa't isa. So, kung negative 7 ko, assuming na ang tubig nga ay malinis, malamang negative 7 ang hydroxide mo. Kaya that now explains, pag pH 7 ka, neutral ka na solution. At saan ko kinuha ulit yung 1 times 10 to the negative 7? Sa H plus nga. Diba? So kung papasok doon ang bilang ng H plus ko, kinuna ko siya ng negative log, makukuha ko pH. Kasi nga, ang definition ng pH, i-negative log mo si H plus or si H3O. Remember, parehas yun eh. Ito nga, nilagay ko lang sa tubig mismo. So kung negative 7 yun, kung naman ang pH, lalabas pH 7. So pH 7 is the neutral pH. At ang evidence mo na neutral yun, sigurado ka, pantay doon ang hydroxide. So, ito na nga ang mga common scenarios. Di ba meron kang pH 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at 7. Okay? So, mag-iiba nga ang bilang ng H plus yan at saka hydroxide. Kahit pag-copy yan eh, kasi may pattern na yan. Kapag ang H plus mo 1 times 10 raised to the 0 power, automatic, ito, magiging 1 times 10 to the negative 14 power. Volts per liter lahat yan. So, itry nyo ang 1 times 10 raised to 0. Ilan yun? Itry mo, ako, negative log. Kasi ano ulit ang definition ng pH? Negative log doon. Ang sinasabi ko, kunan mo to ng negative log. Ano lalabas? 0 na. O, ngayon, kindly observe. 10 raised to 0. Ano yung sabihin nun? 1 mole per liter. Di ba? Ito, 1 times 10 to the negative 14. Sino malaki? Patay talaga tayo sa barkal.
Sino ang malaki? Yung nasa left o yung nasa right? Yung nasa left, whole number yan eh. Ito, ilang decimal pa? Isipin mo, 13 na 0 sa kaliwa. Napakaliit. Kaya nga, ito na. Kung marami ka ng H plus versus hydroxide, ang solution mo mababa pH, ang solution mo ay strongly acidic, di ba? Ang turo sa atin sa pH 0. Alam mo na kung bakit acidic? Kasi mas marami ang acid usos kumpara sa base. So mutually dependent nga sila sa isa't isa. Kahit kung may sulat. Kasi kung ang acid concentration mo 1 times 10 raised to the 13, negative 1 mole per liter, automatic ito magiging negative 13. Kasi nga, pag tina-times mo yan, dapat laging 1 times 10 raised to the negative 14. So yun. Tapos na tayo lahat yan. Parang yung mag-release na. So ang buffer, again yung formula ng pH yung kakalimutan. Sabi ko nga, ang produkto lagi, kung dalawa, dapat ganun lagi. 1 times 10 to the negative 14. Okay? Yung produkto nila sila. So, ano nga ang buffer? Alam na alam, sana. Solution na, simple lang, nagre-resist ng changes sa pH. Ano lagi ang laman ng buffer mo? Weak acid na may conjugate base. O kaya naman, weak base na may conjugate acid. Okay? So, anong buffer ang common ang laman ay weak acid. Ammonium chloride ay weak acid. Acid, bakit? Eh kasi pwede yan magpakawala ng HCl. Alata naman sa formula. So, weak acid. Weak acid. Ano ang kanyang conjugate base? Ammonia. Okay? Kasi di ba ammonia base? So, yung conjugate base ko, yung pinanggagalingan ng weak acid mo. Okay? Dito naman sa baba, anong common buffer ang may weak base niya? Acetate. Acetate. Kasi may negative. Kasi proton acceptor. Ano nga pag proton acceptor? Paulit-ulit. Proton acceptor, laging base. So, anong conjugate acid kaya ni acetate? E di, acetic acid. Ganun lagi. Ang buffer mo may weak acid na kasama yung base na pinanggalingan niya. Ang isa pang component, weak base, na kasama naman ang acid na pinanggalingan niya. Meron lagi. Physical pharmacy din yan. Okay? Sinamarize ko na nga para mabilis. Nandiyan naman parehas. Basta, weak acid, conjugate base, weak base, conjugate acid. Trigger word, nagre-resist ng changes sa pH. Kasi di ba, kung nagre-resist ng changes sa H3O concentration, eh then nagre-resist nga ng changes sa negative log ng H3O. Paulit-ulit, ano nga yung negative log ng H3O? pH, diba? So kung mapipigilan mo changes ng pagdami nun, mapipigilan mo ang changes sa pH. Yun nga sinasabi. Ito mas madali. Alam na natin eh, pag solution, laging homogeneous. Ano kadalasan ng solute? Laging o madalas mas konti compared sa solvent. Okay? So ano pa? Ang solvent mo naman, madalas mas marami. Okay? So yung mga common solutions, tapos na rin kasi natin eh. Tama? Ano universal solvent? Hindi ko na in-emphasize. Ano yun naman yan? Tubig. Ito tayo. Tapos na rin natin ito noong first day. Tama? Ito ang solute. Ito ang possible solvents. So ano nga napapansin? Si gas, hindi mo, si gas lang, sorry, ang pwede mong ihalo sa kahit anong solvent. Si solid, saan mo lang pwede ihalo? Kapwa solid at liquid. So ano lang ang kakaiba nga? Si liquid, hindi mo madidissolve sa gas. Imposible na. Yun lang yun. Ano ulit ang simple solution? Ha? Gas in gas. At ano ang pinaka-common na example ng simplest solution? Air na hinihinga. Okay? So ano nga pag saturated? Versus unsaturated? Versus super saturated? Mas madali yan pag kita mo yung picture eh. Kung di natin na, pag sinabing saturated, akala ng marami, wala kang nakikita solute na hindi na-dissolve. Hindi.
Pag saturated, may konti talaga hindi nag-dissolve. Okay? Yun yun. Pag unsaturated, totally wala kang nakikita undissolved. So, saturated, meron talagang konti. Ibig sabihin nun, kung ano may solvent na ginamit mo, sakto lang yung solute na nilagay mo sa kaya niya mag-dissolve. Hindi ka gaya pag super saturated, maraming hindi nag-dissolve. Kasi punong-puno siya ng solute. Okay? So, binalik ko lang. So, ang saturated ko nga, naka-equilibrium. Yung undissolved, inulit ko, meron talaga siyang undissolved solute. Akala kasi ng marami na wala. Ang wala talagang undissolved solute, yung unsaturated. Okay? Ang maraming undissolved solute, natural, obvious naman, super saturated. Ngayon, ano ang mga official concentration nga ng acids and bases? Pag diluted, laging 10%. Pag concentrated, iba-iba. Kaya hindi tinatanong. Yun nga lang. Sino nga ang nag-iisang exception to the rule? Sana klaro yun ha. So pag sinabi ni USP, gawa ka ng diluted HCl, ibig sabihin nun, gawa ka 10%. Pag sinabi ni USP, gawa ka diluted sulfuric acid, 10% din yun. So ano nga ang exception to the rule? 10% ang lahat ng diluted acid except kanino? Except kanino? Sumasagot ha. Nasa dosage forms din. Ang gamit nga niya, pampatay ng sperm. Spermicide siya, na nilalagay sa loob ng vagina. Dati, para contraceptive. Ano nga? Except acetic acid. Na anong concentration nga niya pag diluted? 6% kasi. So lahat ng acid na diluted, 10%. Except diluted acetic acid, 6%. Okay? At yung 6% acetic acid nga, spermicide. Anything na mababa doon, yun lang. Hindi spermicide. Anything na mababa, sa 6%. So yun. So okay na. Kakalimutan yung exception. Ang aking pati, hindi mo rin malilimutan eh. Tumingin ka sa formula ng acetic acid, ano ang formula niya? Ganun, di ba? Benzene na naman na marami, mukha na namang may 6. So siya lang ang 6% kapag diluted. Okay? Hindi ka gaya ng ibang acids and bases, pati bases eh. Pag sinabing diluted, automatic 10%. Pag acetic, 6. Acetics, pwede rin gano'n. So factors affecting solubility. Siyempre, structure ay factor. So kung polar ang structure, ano kaya? Mag-dissolve sa tubig. Kung non-polar ang pinapaboran, ang structure niya, hindi siya mag-dissolve sa tubig. Kahit kung isulat, madali yan. Yun lang, pressure effects. Generally speaking, ang pressure magpapataas ng solubility ng solute sa iyong solvent. Especially sino? Gas. Tama? Di ba may kayo sa soft drinks? Paano nga ginagawa ang soft drinks? Carbonated drinks. Ano nga pag carbonated drink? Meron siyang ano sa loob? Carbon dioxide. Paano na i-introduce yung carbon dioxide sa loob ng tubig? Gumagamit ka ng piston. So yun yung carbon dioxide. Alam natin, ang hirap-hirap ihalo ng gas sa liquid eh. Diba? Kaya nga natitigay minsan yung gas na ipon sa stomach. Ayaw niya humalo sa liquid, so lumalabas pataas. Kaya ka nag-burp. Kasi nga hindi humalo ang gas sa liquid. So kung gusto mo siya maobligang humalo, i-pressurize mo nga siya with a piston para yung carbon dioxide pumasok sa tubig. Ang ending, lasa na siya ng carbonated drink. Nakainom na kaya soft drinks na walang spirits? Sumingaw na, kumbaga. Bakit nga sumingaw na? Wala na yung carbon dioxide. Kaya ano na lang malalasahan mo? Matamis na lang siya. Hindi kagaya ng totoong soft drinks, may sparkling taste. Diba? Tama? Yun nga. Parang sa last meeting, effervescent. So, ano ang Henry's Law? Simple lang. Yung amount ng gas na madidissolve sa solvent ay directly dependent sa pressure above the solution. Kaya po, ang sinasabi ng Henry's Law,
Henry's law. Kung mataas ang pressure, mataas ang gas na nadidissolve sa solution. Yun lang yun, linear na siya. Okay? So yung dami ng gas na madidissolve sa solvent mo para maging solution ay directly dependent sa pressure na nasa ibabaw ng solution. So kung mataas ang pressure, maraming gas na madidissolve. Kung mababa ang pressure, wala halos gas madidissolve. Okay? So yun, temperature, ano epekto ng temperature sa solubility, generally speaking ulit? Pag iniinitan mo yung solution, ano nangyayari? Mas nadidissolve o hindi? Mas nadidissolve. Except sino? Gas na naman. Bakit? Siyempre, pag iniinitan mo, nakakawala ang gas eh. Tama? So, mawawala siya sa solution. So, ang solid, liquid, taas ang low temperature, mas madidissolve sila sa solution nila. Ang gas, hindi eh. Nakaka-alpas. Nakaka-exit. So, ano? Salting out at salting in. Pag salting out, nag-a-add ka ng solvent to a solution. Ano ulit ang solution? Saan gawa? Naman. Solute solvent. Nilagay ko talaga gano'n para mas klaro. Nag-a-add ka ng solvent to, sige, para mas klaro pa, to an original solution. Yung solute at solvent na. Wherein the solute has no affinity. Has no affinity. Pwede rin low affinity. Isa pa, sorting out. Nagdadagdag ka daw ng solvent sa isang initial na solution. So may solution ka na. Nanalo na. Solute solvent. Nagdagdag ka pa ng solvent na kung saan yung original mong solute ay hindi humahalo. Okay? So, kunyari, meron kang solution ng protein. Lumang eksperimento sa biochemistry. Ang protein mo nakadissolve sa tubig. Gusto mo ngayon na extract yung protein. Anong gagawin mo? Maglagay ka ng salt. Kasi anong gagawin ng salt? Hahatakin niya yung tubig. So, yung mga tubig molecules sa pagitan ng protein mo kakapit sa asin. Ang ending, yung tubig mo nakahalo na sa asin, yung protein mo, diba, palaking ko lang, kunyari protein, tapos may tubig sa gitna. Yung tubig sa gitna, hinatak mong asin so mawala sa pagitan. Ma-obliga yung mga protein magsama-sama together, mamumuo sila sa ilalim. Salting out kayo. Nag-a-add ka ng solvent sa original na solution na kung saan yung solute mo na protina hindi humahalo. So dahil yung protina hindi humahalo sa asin, maobliga sila magsama-sama together, salting out. Okay? Ano ang salting in? Kabalik ka rin, magdadagdag ka naman ng solvent na hahalo ang solute mo. Pero hindi siya tinatanong. Kaya hindi mo na discuss maigi. So, ano yung allotropic form? Naalala ba? Si carbon merong crystalline. Ano yung dalawang general allotropic form? Tsaka powdery. Na nasa yung rule of thumb, sino nga mas water soluble? Water. Sige. Sa salt formation naman, yun nga. Kung may substance ka na poorly water soluble, pwede mo siyang gawin salt. Kasi pag naging salt siya, mas polar na yan. At applicable nga yan sa maraming subject. No? Pag nagiging salt ang isang substance, siya ay mas water soluble na. Okay? So yun. And lastly, sino pa ang mas nagiging water soluble? Hindi na maalala. Yung official or pharmacopeia, di ba pag official nasa USP? Solubility, expressions. Ano nga yun? Very soluble. Wala pa rin. Ano yan? Less than 1 part. So yung sinasabi sa slide, ano tinutukoy niyan? Part ng solvent na kakailanganin mo para makadissolve
ng 1 part ng solute. Ibig sabihin lang, kung meron kang isang part ng kung ano bang solid na solute, pag kumuha ka ng 0.5 ml, hinalo mo dyan, matidissolve yan. Imagine, 0.5 lang na ml. Nakadissolve ka ng 1 gram ng solute. Tama. Very soluble nga. Diba? Konting solvent lang ang kailangan mo para makadissolve ng solute. So, very ay less than 1 part. Again, for context. Ano tinutukoy ng part? Ay, tinatay. Ano tinutukoy ng part? B. Ayaw. Pinapawi na tayo. Bilang ng solvent para makadissolve ng 1 part ng solute. So, binalik ko. Last na to eh. Very, ano yung kasunod? Freely. Ilan nga pag freely? 1 to 10 parts ang need mo para makadissolve ng 1 gramo ng sodium. Tapos, ano ang laging tinatanong? Siyempre, ang standard soluble. 10 to 30. Meaning, 10 ml to 30 ml ang need mo para makadissolve ng 1 gram. Yun yung pinaka-okay na solution. Sakto-sakto. Okay? Ano yung kasunod? Sparingly. Sparingly soluble. Ano nila-represent yan? 30 to 100 parts pa rin ng solvent ang need mo para ma-dissolve ng 1 part ng solute. And, ano yung kasunod na? Yung matataas na. Slightly, very slightly soluble. Pinagtabi ko na. Pag slightly na, nakaka-1 litro ka na solvent hanggang 10 litro ng solvent bago siya pa-dissolve. O diba, ang hirap ng lusawin. Imagine, 1 liter to 10 liters. No? Ang kinailangan mo solvent, just to dissolve, 1 gram lang ng solute. Diba? Ano yung very slightly? Kasi, lumaktawa ko. Sorry. Next slide, kakamadali. Binawasan ko 0. 100 yung tinapos natin eh. 100 to 1,000. Yung very slightly, yung nasabi ko, 1,000 to 10,000 parts ng solvent ang need mo para makadissolve na ng 1 gram. And lastly, ano nga? Ano yung huli? Practically, may ganun talaga sa umpisa, di ba? Or relatively, relatively, kindly take note ha, insoluble. Kasi yung iba, puro solute. Solute. So, pag relatively insoluble ka na, lagpas 10,000 parts na ng solvent ang kinailangan mo para ma-dissolve ang solute. So, tinago ko na mga stylus. Alam na. Get 1.8 na. Medyo lang uwi na.